Mag-aaral tayong muli ng isang napakagandang aral mula sa banal na aklat. At napakahalaga na alamin natin ang mga bagay-bagay sa mga nakaraan man hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus at nagpatuloy hanggang sa mga panahong ito. Noong mga unang panahon, ang lahat ng mga tao noon ng Israel ipinagkakatiwala lamang nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pangunguna ni Moises at ng kanyang mga sinulat. At nararapat nga lamang sapagkat nga ang Panginoon ay kanyang inutusan si Moses at kanyang kinuha upang manguna sa kanyang bayang Israel. Na anupat, si Moses nga ay sumulat ng napakaraming sulat na siyang tinangkilik ng bayan ng Israel hanggang sa dumating ang panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang Israelita, mga Hudyo, ay nananalig sila mismo, nagtitiwala sila sa mga sinulat ni Moses at siyan ay nararapat. Subalit, dito ngayon ay matutunghayan natin ang isang napakagandang aral mula sa aklat ng Matthew sa chapter 4. Umpisahan natin sa verse 12 pababa tayo. At ito yung nasusulat ngayon na siya nating pag-aaralan. Nang marinig nga niya, si Jesus ang nakarinig, na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi. So, mula kay Isaias na propeta, mayroon siyang sinabi, isinulat tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At dito ngayon, sa yugtong ito ngayon, matutupad na yung isinulat ni Moises. Isang bahagi ng sinulat ni Moises ay ito, verse 15. Ang lupa ng Zabulon at ang lupa ng Neftali, sa gawing dagat, sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Ito isinulat na ni Propeta Isaias sa kanyang aklat. Maraming taong nakalipas na nung maganap ito. Ngayon, napakaganda, ipagpatuloy natin. Sinasabi nandito, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Samantalang sila noon ay namumuhay sa pamagitan ng mga sinulat ng mga propeta at kasama na doon si Moses, namumuhay ang mga tao noon sa pamagitan ng mga nakasulat at tinanggap na nila noon or natanggap na nila noon ang konting liwanag sa kanilang buhay sa pamagitan ng sulat ni Moses at sulat ng mga propeta. Subalit, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, nang siya ay pumaroon na sa Zabulon at Neftali, ang mga tao ngayon dito, sabi niya, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw.
So, ang istoryang ito ngayon, pinaliliwanag ng mga sulat na ito, na ang mga tao noon, namumuhay sila sa liwanag lamang ng konting tanglaw sa mga sinulat ng mga propeta na magmula kay Moses. Doon sila nabubuhay, doon sila nagkakaroon ng pag-asa. Ngunit, nang dumating ang panahon ng ating Panginoong Hesus, nakakita sila ng dakilang ilaw. Lumiwanag sa kanila ang ilaw. Kahit napakaganda. Nang magliwanag na sa kanila ang ilaw, naunawaan nila na yung kanilang pinaniniwala ang una ay parang maliit lamang na ilawan. Ngunit nung dumating na ang ating Panginoong Hesus at nag-umpisa siya sa kanyang misyon na pagpapaliwanag, pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang sabi na niya dito, nakakita ng dakilang ilaw, lumiwanag sa kanila ang ilaw. Kaya nga, karamihan sa kanila, umalis doon sa maliit na tanglaw at pumunta sila sa dakilang ilaw. Iniwanan nila yung konting ilaw, yung maliit na ilaw, at pumunta sila sa dakilang ilaw na lumiwanag sa kanila. Napakaganda. Ngunit, nang ang ating Panginoong Hesus ay bumalik sa langit, nag-umpisang muli na magkaroon ng kadiliman. Nag-umpisa muli na ang bayan ay nalulugmok sa kadiliman. Bakit? Sapagkat nung mawala o nung pumunta sa langit ang dakilang ilaw, ang mga iniwan niya na mamuno sa kanyang iglesia ay nag-umpisang dumilim ang kanilang mga ilawan. Mabuti pa naman nung kapanahonan ng mga apostol, ngunit pagkatapos din ng mga apostol, nagkaroon ng maraming mga mangangaral. At iniwanan nila ang dakilang ilaw, sapagkat ang mga tumayo na mangangaral noon sa iba't ibang dako ng daigdig, sila ang gumawa ng sarili nilang ilawan. Iniwanan nila ang tunay na aral na ipinagkaloob o pinagkatiwala sa kanila ang ating Panginoong Hesus. Kaya hanggang sa panahon ngayon, sa halip na ang mga tao ngayon, ng mga Kristiyano sana, ay manatili sa dakilang ilaw na lumiwanag sa kanila, nagbabalik muli sila sa tanglaw na maliit. Bakit? Kasi nga ipinagkakatiwala na nila ang kanilang kaligtasan sa mga founder ng kanilang mga relihiyon, sa mga tagapagturo nila. Nawawala na sa kanilang pag-aaral ang banal na Biblia. Ang kanilang sinusunod na lamang ay kung ano yung sinasabi ng kanilang mga ngaral, kung ano ang sinasabi ng kanilang founder. Hindi na sila nagbabasa ng Biblia. Hindi na. Ang kanila na lamang pinakikinggan ay yung iba't ibang mga aklat na sinulat ng iba't ibang mga tao. Nakakalungkot. Kaya nga bumabalik muli sila sa pagkalugmok. Ito ang nakakalungkot. Samantalang dumating na ang dakilang ilaw, umalis sila. Nakakalungkot na isipin na ang bayan ng Diyos ngayon ay umalis, nagbabalik sa lilim ng kamatayan. Bakit? Humiwalay sila sa liwanag ng dakilang ilaw. Ang mga sinulat na ito ay napakagandang pag-aralan at unawain. Nawa,
ang mga tao ay huwag nilang ipagkatiwala yung kanilang kaligtasan sa kung sino-sino mang tao, kundi sa pamamagitan lamang ng Biblia. Biblia lamang ang pag-aaralan at wala nang iba, sapagkat ang Biblia ay sapat na, walang kulang ito. Ito ang testamento ng ating Panginoong Hesus. Walang kulang. So, nawa ay inyong palawakin ang inyong pangunawa, baka kabilang kayo sa umalis sa nakita ninyong dakilang ilaw na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Lumiwanag sa atin ang dakilang ilaw na ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda. Subalit, kung ang sino man ngayon ay lilihis sa mga sulat ng banal na aklat, nagbabalik muli sa kanyang pagkalugmok sa lilim ng kamatayan. So, huwag niyong ipagkatiwala ang inyong kaligtasan kanino man. Sa inyong relihiyon man, sa inyong tagapagturo, sa mga founder man ng inyong relihiyon. Dito lamang kayo magtiwala, sapagkat binigyan naman tayong lahat ng ating Panginoon ng kaalaman. Binigyan niya tayo lahat ng pangunawa upang maunawaan natin ang banal na kasulatan. So napakaganda ang aral na ito. Nawa inyong palawakin sa inyong mga kaisipan. Sa pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus, magandang oras sa ating lahat.